Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa video na ito makikita ang isang may-ari ng bahay na ginigiba gamit ang maso ang kanyang sariling bahay. Ito'y dahil sa hindi nito mabayaran ang mortgage ng bahay at mapupunta na ito sa isang auction ayon sa korte. Hamak na mas murang magiging presyo ng kanyang bahay na mapupunta sa court auction. Kaya dahil sa labis na galit ng may-ari ng bahay at sa patong-patong na utang na kanyang inabot, ibinaling niya sa mismong bahay ang kanyang galit. Sinira niya ito, nakakatapos pa lamang palang i-renovate isang araw bago ito mapupunta sa court auction. Sa isa pang video na ito, makikita ang isa ding may-ari ng bahay na sinisira ang pinto at kitchen countertop ng kanyang sariling bahay bago din ito dalhin sa court auction sa susunod na araw. Ayon pa sa ilang mga may-ari ng bahay na napunta sa court auction ng kanilang pinagpagurang tahanan, mas pipiliin umano nilang sirain ang kanilang bahay kaysa sa mapunta sa court auction na ang presyo ay sobrang baba kumpara sa market value ng mga ito. Ilang mga residente din ang tinanggal ang mga pinto at hagdanan ng kanilang mga bahay bago pa ang mga ito ay mapunta sa court auction. Sa isang insidente, isang residente ang nakabili ng bahay mula sa court auction, subalit ang orihinal na may-ari ng bahay ay late itong itinransfer sa bagong may-ari na umabot pa ng 6 na buwan. Nang i-handover na niya ang bahay ay wasak-wasak na ito at halos hindi na mukhang bahay at nagmukha pa itong inatake ng mga terorista. Sa isang syudad, isang businessman ang bumili ng isang luxury house mula sa court auction na milyon-milyon ang halaga. Subalit ang laking gulat niya nang mapasa kanya ng titulo ng lupa. Pagpasok niya ay hindi mukhang mamahaling bahay ang kanyang nadatnan, kundi mukha itong binagyo at nilindol na lumang bahay. Mula sa sahig, kisame, hagdanan at mga kabinet, lahat halos ay wasak at hindi na mapakikinabangan. Sa isang ginawang investigasyon, napag-alaman ng mga sira ng bahay ay kagagawa ng dating may-ari nito. Sa utos pa din ng korte, pinuwersa nilang pagbayarin ang dating may-ari ng bahay upang maisaayos ang paninirang ginawa niya sa loob ng bahay. Ito ang video ng dating may-ari ng bahay na ayaw bayaran ng danyos ng kanyang paninira. Ayon sa ilang mga mamayan ng China, ang Chinese court ay basta na lamang umano ibinibigay ang mga auction houses sa mga bagong may-ari nito. Papapirmahin sa isang kontrata at kukunin ang bayad. Ginagawa nila ang lahat ng ito nang hindi man lamang sinisiguro ang totoong kalagayan ng bahay na kanilang ibinebenta at ang mga dating may-ari nito. Sa huli, ang bago at ang dating may-ari ng bahay ang nagkakaroon ng bangayan at komprontasyon na nauwi pa madalas sa sakitan at pagbabanta. Ayon sa mga eksperto sa China, ang pagbili umano ng auction house mula sa korte ay may kaakibat na panganib. Kahit na kasi mura mo itong mabibili, napakadami pa ding dapat malaman bago mo ito kunin. Lalo na kung ang may-ari ng bahay na nabili mo sa court auction ay may napakalaking loan at utang na halos habang buhay niyang dapat bayaran. Kung ang dating nakatira ay may mga sakit, mga bedriddens at matatanda na, o kaya ay kung ang dating nakatira ay may sakit sa pag-iisip. Matapos ang auction at kahit pa may hawak ka ng mga legal na dokumento at titulo, maaaring ang mga dating nakatira sa nakuha mong bahay ay kasalukuyan pa din doon naninirahan at napakahirap nilang mapakiusapan na kung minsan ay haharsin ka pa ng mga ito. Tulad na lamang ng paninira nila ng mismong bahay at pagbabanta sa bagong may-ari. Hindi din gaanong matutulungan ng korteng nagbenta nito ang bagong may-ari ng bahay dahil limitado lamang ang manpower at resources nila. Kaya ang ending, madalas sa mga bahay na ito ay naiiwang sira-sira at walang nais na tumira. Kaya para sa mga ordinaryong mamamayan lamang, mas maigi na wag na lamang silang bumili ng mga bahay mula sa court auction dahil baka ang pinapangarap mong buhay at bahay ay mauwi sa isang bangungot na habang buhay mong pagsisisihan. Sa patuloy na pagbaba ng ekonomiya ng China,
mas marami ding mga mamayan nito ang ramdam na ramdam ito. Ang pagtaas ng kanilang unemployment rate ay nangangahulugan na ang mga dating sumusweldo na may binabayaran pang mga bahay ay hindi na ngayon alam kung saan hahanap ng pambayad. Halos mabaliw ang mga ito dahil ang matagal nilang binabayarang bahay na inaasahan nilang sa kanila na habang buhay ay mapupunta lamang sa mga court auctions. Binayaran nila ito ng matagal at malaking halaga pero ibinebenta lamang ito sa mga auction ng 20 hanggang 30% mas mababa kaysa sa totoo nitong market value. Kaya naman ang ilan sa mga dating may-ari ng mga bahay ay halos gumuho ang kanilang mundo dahil sa ang kanilang matagal na pinagpaguran ay mauwi lamang sa wala. Nawalan na nga ng trabaho, nawalan pa ng bahay. Sa kabila nito ay marami pa ding mga tao sa China ang tumatangkilik sa ganitong klaseng kalakaran. Ang isang bahay kasi na nakukuha sa isang court auction ay napakamura na lamang at kung sakaling hindi ito mabenta kaagad, mas binababaan pa ang presyo ng mga ito na halos 70% mas mura sa mga bagong bahay. Subalit inuulit ko, ang pagbili ng ganitong klaseng mga bahay sa China ay may kaakibat na panganib at hindi na lamang dahil sa mga sirang gamit nito kundi maging sa mga kamay ng mga dating may-ari nito. Sa pagpasok din ng taon na ito, mula Enero hanggang Abril, may total na 275,000 judicial auction houses ang inilistang ibinebenta sa bansang China subalit nasa 49,000 lamang ang naibenta sa mga ito. Yun ay dahil na din sa perwisyo at takot na mga nais bumili sa sasapitin nilang gulo kung bumili sila ng isa sa mga ito. Ayon sa mga ulat, mas dadami pa umano ngayong taon ng mga auctioned houses dahil sa epekto ng pagbaba ng ekonomiya ng China. Noong Enero pa lamang ayon sa isang survey ay umabot na sa 100,400 auctioned houses ang nasa listings ng bansang China. 48% itong mas mataas kumpara noong nakaraang taon. At mula noong Enero hanggang Marso lamang ay nasa 219,000 auction houses na ang nasa listings. Subalit sa kabila ng pagdami ng mga ito ay ang pagkonti naman ng mga naibebentang auction houses na halos 76% ng mas mababa kumpara noong mga nakaraang taon. Ayon sa Taiwan Central News Agency, ang mga may-ari ng bahay sa China ay nahihirapang makabayad ng kanilang mga loans at utang dahil sa mga mamayan na nawalan ng trabaho at wala na ring dumarating na sweldo, hindi na nila mabayaran ang kanilang mortgage kaya i-auction na lamang ang kanilang mga bahay. Marami din sa mga negosyo sa China ang nabankrupt at ginagamit ng mga negosyante ang kanilang mga properties bilang collateral hanggang makapasok na lamang ang mga ito sa court auctions. Malaki din ang nagiging epekto nito sa mga bangko. Maraming mga bangko ngayon ang dinedecline ng mga repossession ng mga homeowners. Nahihirapan na ding makahanap ng buyers ang mga bangko ng mga bahay na ito. Ayon sa mga inilabas na datos, ilan sa mga bangko ang nagsabi na tumaas ang level ng non-performing loan rate sa sektor ng real estate ng China. Kabilang sa mga bangko na ito ang 7 commercial bank na kontrolado ng estado. Ayon sa National Bureau of Statistics ng China, ang ekonomiya ng bansa ay patuloy na bumubulusok paibaba. Nangangahulugan ito ng pagbagsak din ng sektor ng real estate na noon ay malaking tulong para sa paglago ng ekonomiya ng China. Ayon sa datos, mula noong Enero hanggang Hunyo, ang National Real Estate Development Investment ay pumalo lamang ng 5.3 trillion yuan na 10.1% na mas mababa kumpara noong mga nakaraang taon at magpapatuloy pa din umano ito hanggat hindi nakakabangon ang ekonomiya ng China. Nagiging malaki talaga ang tulong ng mga social media lalo na sa panahon ngayon. Ang China na madalas na itinatago ang totoong kalagayan ng kanilang bansa, ngayon ay buong mundo na mismo ang nakakakita kung ano na nga bang nangyayari sa kanila. Wala na ngayong may tatago ang China sa totoong nangyayari sa kanilang ekonomiya at hindi na nila maaaring pabanguhan pa ang mabahong lihim na pilit nilang itinatago sa mundo para lamang magmukha silang malakas at mabango. Dahil sa tulong ng social media, darating din ang araw na aalingasaw ang kanilang baho at maaamoy ng sangkatauhan.